Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po si Kindness ang driver kasi yung asawa ko po is night shift po siya. Tulog po siya ngayon guys, and then may schedule po ako sa dentist, and then work na anak ko, so sinabay ko na lang, inatid ko na lang din po siya. Kaya so maya guys, samahan niyo po ako ngayon sa umagang ito sa mga maaari kong mai-share naman po sa inyo sa buhay-buhay ko po dito sa Japan. Okay, so ngayon po busy si Kindness at mag-drive po muna, at maya lang po is update ko lang po sa inyo kung ano yung mga ano ko sa doktor, no, doon sa dentist po. Syempre gusto natin na pa-cleaning talaga para walang kung may problema sa ngipin, malalaman din po natin agad. Okay, right guys. Right guys, so ngayon is nandito na po si Kindness sa clinic ko po. Ayan, so hindi naman to bago sa inyo dahil nabablog ko naman po ito yung ating kung saan palagi nagpapadente si Kindness. So ngayon is schedule ko naman po na magpa-cleaning, and then syempre kasi pawito ng Pinas guys, kailangan natin na guys, maglinis tayo ng ngipin kasi nga after nito busy na naman si Kindness. So marami akong mga lakad. Yan po, so sana is yung mga check natin sa ngipin. So maganda po talaga guys na magpa-check tayo ng mga ngipin natin, no? Lalo na kapag may mga, kasi last na nakuha po yung sa baba ko po, nagkaroon ako ng wisdom tooth, tapos yun, nakuha na po yun. So parang na-alarma si Kindness, no? Dahil nga po, pag napabayaan kasi natin, baka lalala. So mas madadama yung ibang ngipin. Yan. So yun po yung isa sa paano pag may mga wisdom tooth tayo. Okay, so ngayon naman yes, napag-cleaning lang po si Kindness. Dapat kasama ko po yung anak ko ngayon dito sa dentist, kaya lang cancel po muna, tatawag na lang po ulit kasi anytime naman kasi pwede siyang pumunta dito kapag rest day niya. So si Kindness kasi talagang pag Sabado sinasagad ko na yan kapag may time ako, no. So may pasok kasi siya, kaya hindi ko po siya kasama dito, kaya kanina inatid ko po siya sa work. Alright, so maya guys is update ko lang po naman ulit sa inyo kasi may plano akong puntahan na gusto ko rin ibahagi. Alam ko may excited kayo, no? Pero simple naman kayo guys ako i-share sa inyo. Simpleng vlog ko lang po ito ngayon guys. Ayan, so hindi ako makapag-fishing, hindi kami makapamasyal kasi nga kapag oras talaga ng katulad po tulog po yung husband ko, pahinga talaga, hindi talaga natin magpahinga. At saka grabe, mainit na naman po sa Japan, so masimulan na po ang summer talaga. Right guys, so tapos na po tayo sa clinic, no. So hindi lang ako nag-vlog doon kasi nga para dire-diretso po tayo. Tapos yung oras din po ni Kindness, so wala akong time kasi nga ako yung nililinisan po. Okay, so maya guys, pasok muna tayo sa sakyan dahil medyo mainit nga po. Update ko po sa inyo yung yung mga ni Kindness sa ngipin. Okay, alright guys, so ngayon po is tapos na po si Kindness sa cleaning po, no, dito sa ngipin ko po. Ayan, so masarap sa feeling guys. And then dito na dentist, may nilalagay sila, no, after na ginalaw nila yung ngipin mo, so may parang nilalagay sila na parang pampatibay yun, yung syempre na tinatanggal nila yung ibang mga dumi natin. Tapos may nilalagay sila sa last part po talaga nun na parang tinanong ko kasi sila parang mas pampatibay ng ngipin dahil nga po ginalaw yun. So marami silang mga guys, and then 30 minutes na hindi ako pwedeng kumain muna. Okay, so yun guys. And then ngayon medyo may bad news tayo, no, kasi may wisdom tooth naman si Kindness dito talaga sa upper ko. And then dito ko nalaman guys na sa itaas kasi ng ngipin, dati yung sa baba, dito sa baba po yun, ngayon sa itaas. Ngayon ko lang nalaman, dito sa Japan pala, iba-iba po pala ang mga espesyalista ng sa ngipin. May part po pala guys, ewan ko lang kung ganun din sa atin, no. May part din pala na dito sa clinic na to, ayan, pero sa pagkakalam ko hindi lahat ng clinic sa Japan. Dito po sa clinic na to, nagtanong ako bakit po kailangan, kasi nirefer nila ako sa pinakamalaking hospital, yung nandun yung espesyalista talaga sa ngipin. So sabi ko bakit, kasi nun kinuhanan ako ng wisdom tooth dito sa baba, dito lang po ako sa clinic na yun. Ang sagot po sa akin, kasi may part pala sa ngipin natin
na may mga talagang espesyalista, yung nag-aral talaga mismo, sila yung may rights daw na magtanggal ng ngipin natin. And then may gamot din daw na wala sa clinic nila, nandun lang din daw mismo sa hospital na yun. Sila lang daw yung doktor lang daw na yun ang nakakapagbigay ng reseta. So sa license yata ng doktor dito, yan, iba-iba po pala ang lisensya. So, ganun pala siguro, no? So, syempre, si Kanis, wala tayong idea tungkol sa mga dyan. So, ngayon ko lang nalaman na may sensi kasi ang tawag nila dun dito, guys, sa mga doktor. So, yung sensi pala, dito, iba-iba. Hindi porke na nasa dental clinic ka, ganun, sakop nila. Hindi po pala. Meron din po palang dito na part, kasi dito sa pinakataas tapos kinuha na naman nila ng x-ray, maganda naman daw yung tubo, actually hindi pa siya sira, yan. So kahit next year ko pa patanggal, okay lang. Kaya pala hindi ko iniinda, walang sakit. Kaya lang kung patagalin ko raw, baka masira na, madamay na yung ibang ngipin natin. Okay, so ayan po. So ngayon hindi ko muna siya ipatanggal kasi kakaano pa lang, guys, yun yung maganda kapag nagpapa-dental tayo, no, palagi tayong nagche-check ng ngipin natin kasi maaga pa lang malaman natin. Katulad po nito, may wisdom tooth po ako, pero nararamdaman ko talaga siya kasi sabi ko, bakit tuwing parang may nakakapa ako yan sa yung sa dila ko minsan, parang may kakaiba na wala noon. So yun pala, may lumabas na naman, o di ba? So yun po, so nagiging aware tayo, no, kapag nagpapa-check tayo ng natin. Ito po yung binahagi ko lang po para hindi mas malaking problema. Kasi nga, pag syempre nasira na, madami na yung ibang ngipin natin, guys. Sayang, di ba? Mas maganda talaga yung original na ngipin pa natin. Okay, so ayan po, guys, dito. So, hindi pa, mga next year ko pa ito ipakuha kasi nga, may mga plano tayo na babiyahe pa, di ba? So mahirap din, tsaka yung lalo na yung trabaho ko po, mabigat siya. So delikado magpabunot tayo ng ngipin na mabigat. So need natin ng medyo mahabang bakasyon nun. Okay? So pag nangyari yan, guys, syempre i-update ko lang po sa inyo. So ngayon, guys, may pupuntahan po ako, isang drugstore, pero may mga grocery store din siya. Medyo mura din kasi doon kapag bumili tayo ng mga tsokolate, ganun. So kasi nga po si Kindness. So unti-unti akong bumibili ng tsokolate ngayon. Hindi ko siya binibigla. Yan, kasi nga para ngayon naalala ko kung sino yung mga papasalubungan ko. Yan, so bibili ako, guys, unti-unti lang muna. Okay? So punta tayo doon, guys. So titignan ko kasi kino-compare ko yung mga prices nga. Kasi medyo mahal na talaga ngayon ang mga bilihin sa Japan, lalo sa mga tsokolate, no, mahal na po talaga ngayon. Okay, so doon tayo bibili sa tindahan na yon. Tignan natin kung magkano yung mga presyo nila, di ba? Okay, let's go. Alright, guys, so ngayon po is nasa Genki po tayo na tindahan dito sa Japan. So ito po, guys, is magkahalo, pwede pong grocery and then drugstore na rin po. So dito na po ako, guys, dumiretso agad sa mga chocolates po. So hindi ito gaano karamihan dito, no, pero yung mga binibenta nila dito, guys, na mga tsokolate, medyo mas medyo mura po dito. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo, guys. So yung price niya plus may tax, so sa palagay na lang natin, yung isang box ng tsokolate nasa mga 80 pesos. Ayan, okay. So, paunti-unti lang po yung mga binili ko dyan, guys. Depende po sa mga nagustuhan ko po na flavor. Katulad po niyan, magkapareho po sila ng brand, pero yung laman po ng tsokolate, meron pong magkaiba yung kanyang lasa. Yan. So, may mga parang tinatawag nila, guys, na parang crispy po sa loob mismo. Okay? So, parang may wafer siya sa loob. So, yan naman, pulido talaga na tsokolate yung isang pack dyan. So magkaiba ng ng flavor po. So yun lang po yung sadya ko po, no? So tinignan ko lang yung price niya. So medyo mura siya doon ng mga 30 yen yung isang bawat pack nito ng tsokolate, no. So gusto ko lang din po, no, na ibahagi. So dito sa buhay abroad, no, buhay na sa ibang bansa tayo, ayan. So hindi po kami, kapag may mga pasalubong kami, guys, hindi po kami bigla-bigla na bibili yung malapit na yan. Madalas kasi iniipon namin yan, yan po, lalo na para wala kang makalimutan
Na kasi pag halimbawa malapit na yung flight mo, tapos saka ka pa mamimili, ang tendency niyan merong ka pong makakalimutan. At kahit siguro ako ngayon bakit maaga akong umuwi, minsan so sa package ko nga may nakalimutan akong ilagay doon, 'di ba? So yun yung mga yun yung mga advantage kapag medyo maaga po tayong prepared, no? Ayan. So ito guys, bumili ako na ito mga 10 mo ng tsokolate yung pinamili ni Kindness. Ayan, 'di ba? So iba-iba ang flavor niya. Hindi ako bumili ng iba pa kasi nga marami pa akong pupuntahan na tindahan. So yung iba namang flavor. Ayan. So ito yung mga natin. Okay? Ayan. So kahit pa paano guys, yung pag may tayo, yung alam mo kasi ang hirap bumiyahe. Ang hirap po kasi kung pwede pa lang, no, bigyan mo lahat ng pasalubong, lahat ng kakilala mo. Pero ang sa biyahe kasi guys, sa bagahe pa lang, kapag marami po tayong dalhin na pasalubong, lalo na po sa airport, pagkakala mo kasi may limit po sa pagdadala ng mga tsokolate. So kapag nagsobra tayo, baka makabayad tayo. May mga ganon, di ba? So syempre kasi sa atin mahal kasi ito pag binibenta na. Siguro times 3 or times 2 na po yung presyo. Yan. So syempre dito parang ito yung isa sa mga ipang pasalubong ko po, no. Ayan. So lucky sa mga naunang makahalubilo ni Kindness pag uwi. Ayan. Pero pag nahuli na, ayan, pasensya po kung maubusan talaga, no. So ganoon lang po yun guys. Hindi ko pwedeng masabi na sino yung pagbibigyan ko. Ayan. So depende yan sa maunang mahalubilo ni Kindness, no. Ayan. Baka naman kasi mamaya pupuntahan lahat sa airport, no. Paunahan. Ayan po. So ito yung isa sa mga ko guys ngayon na binahagi ko lang po na ito yung isa sa mga plano ko. Paunti-unti yan, iniipon namin yan. So ganun po kahalaga ang mga pasalubong, no, na kahit magkano lang yan binigay sa iyo sa time mo pa lang guys, at lalo na sa bagahe, sa pag-i-impake. Yun. So si Kindness, kahit ako po, binibigyan na kasi kami dito guys, yung mga kaibigan ko pupunta sa ibang bansa, binibigyan. Alam mo yung kahit isang candy lang matikman namin galing sa ibang bansa, sobrang thankful na po kami nun. Yan. Kasi nga na may kumbaga nabigyan ka ng pasalubong, isa ka sa iniisip. Yan. So actually guys, si Kindness gustuhin ko mambigyan lahat, pero depende lang po talaga yan, no, sa makasya po ng mga sa ating maleta, kasi may mga iba pa kaming dadalhin, di ba po? Yan. So yan po sila sabi guys, magastos din po kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Ayan. So ganito ang mga mga style namin, pa unti-unti. Ngayon 10 muna yung ni Kindness. Ayan, para kung sakali man. Tapos noong una nagpadala na ako ng pandemic kasi nga po uwi ako. Ayan, kinain lang din namin lahat guys, marami akong nabili na. Na-cancel yung namin uwi, kaya ayun. So ngayon, unti-unti naman. Pag sakali, di ba? At least dadagdagan naman natin pag susunod na mamalik si Kindness. Alright? So ngayon guys, ito lang po muna yung aking vlog po for today, no. Ayan po. So pasensya talaga kung minsan hindi talaga ako nakapag-upload dahil may video man hindi makapag-edit. Sobrang busy po talaga sa work kasi minsan 4 hours po ang overtime po. Yan. So sobrang busy po talaga guys. First floor and second floor sabay-sabay ang mga order niyan. Puro kami habol. Yung makina namin yan guys, yung machine namin walang tigil po. Yan, pag uwi namin may panggabi na papasok. Tapos yung panggabi may papasok ng mas maaga pa. Kaya tuloy-tuloy po talaga. Alright, so ayan po. At ako muna yung pasalamat sa inyong lahat guys. Sa lahat po ng mga suporta. Kahit wala po si Kindness sa mga premiere ko po. Thank you, Jude Kaayo. Yan, salamat po. Yan po. And bye muna dahil nagising na po yung aking husband guys. Hindi ko po alam kung saan kami pupunta ngayon kasi nga may mga balak yung kaming pupuntahan. So tayo na natin guys kung may yung ma-upload ko po, abangan nyo lang po. Okay? Yan po. Bye guys at maraming salamat po sa panonood.